270,000, 280,000, 270,000. Wow! Ang dibidendo ng pamilya natin ngayong taon. Nangunguna na naman sa buong nayon. Mamaya, lahat kayo, kain tayo ng fish feast sa bahay. Lola Sun, ang manugang nyo, si Zhao Dakoy, ay talagang masipag magtrabaho. Nga, mag-isa niyang nilinis ang ilalim ng palaisdaan, kahit taglamig. Grabe talaga. Zhao Daki, sumunod ka sa akin sa loob. Ang bayad mo sa paglilinis ng palaisdaan ay sapat na para sa 2 pakete ng sigarilyo. Ma, hindi ba't napag-usapan na bibigyan niyo ako ng pera para sa sakit ko sa likod ngayong taon? Ano ba ang sayo dito sa bahay? Sa akin ang palaisdaan, ako ang bumili ng mga semilya. Ikaw ay tagapagtrabaho lang. May gana ka pang magdikta sa akin. Ha ha ha. Ma, ako ang nagbasag ng yelo at naglagay ng lambat tuwing kaglamig. At nagtatrabaho sa palaisdaan sa ilalim ng matinding sikat ng araw tuwing tag-init. Sa huli, ito lang ang pera ko. Lola Son, sobra na yan. Nga, ang sipag-sipag ni Zhao Dakoy. Zhao Dakoy, tama na. Malaki na ang 20 pesos. Xiumi, bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya? Masaya ako ngayon. Bukas, isasama kita ni Mama sa bayan para bumili ng gintong kwintas. Marami tayong pera. Zhao Dakoy, hindi ka pa ba pupunta? Linisin mo na ang aerator ng palaisdaan sa likod bahay. Naluto na ba ang turtle soup ni Jin Biao? Nakaluto na po. Paunawa, ang dead pond, 30 mo, ay muling ipapaupa. 500 ang upa kada taon. Ang gustong umupa, magparehistro sa opisina ng barangay. Ulitin mo nga. Puro itim, mabaho, at bulok na putik ang ilalim ng pondong yan. Kahit isdang dalag ay mamamatay dyan. Sino mang umupa niyan ay tanga. Mabaho na naman siya. Ang dead pond, kukunin ko. Ano, ang 30 mo na nakakamatay na pondong yan, kukunin mo. Baliw ka ba? Hahaha. Walang damong tumutubo sa bulok na hukay na yan. Anong gagawin mo? Kukunin ko. Ma, Xiumei, lumabas kayo. Kinuha ko na ang dead pond. Maghihiwalay na tayo. Ano nang ingay yan? Ibigay mo sa akin yung mga sirang pato na may sakit sa binti. Wala na akong ibang kailangan. Sige. Gusto mong maging pulubi. Pagbibigyan kita. Ibibigay ko sa'yo yung mga patay na pato. Pero pakinggan mo ako ng mabuti. Ang pondong may tubig sa bahay. Ang bahay na ladrilyo, wala kang makukuha kahit isang bubong. Umalis ka na ngayon. Mga kababayan, saksi kayo. Ngayon ang paghihiwalay. Zhao Dakoy, ang dead pond na gusto mo ay ipinaupa na sayo. Ang mga patay na pato ay sayo na rin. Pirmahan mo ang papel at ilagay ang iyong fingerprint. Said. Zhao Dakoy, alis ka na talaga. Paano ka mabubuhay sa bulok na putikan na yan? Yung ilang pato, malapit nang mamatay. Anong silbi niyan? May dignidad kasi siya. Dalian mo, alisin mo na ang mga basura mo. Huwag mong dumihan ang bahay namin. Nasaan ang kumot? Sabi mo bibigyan mo ako ng isang kumot. Iyan ang dala mo noong lumipat ka dito. Kunin mo na, para hindi masabing pinabayaan ka ng pamilya Sun. Sobrang-sobra na ang ginagawa ninyo. Mag-asawa pa rin naman kayo. Xiumei, ang tigas ng puso mo. Isang kumot lang. Paano ka makakaligtas sa taglamig na ito? Ang lamig-lamig ng panahon. Paano ko malalambasan ang taglamig na ito? Mantaw. At ilang pain reliever para sa sakit ng likod. Salamat. Malamig sa tabi ng dead pond sa gabi. Ang kubo na ito ay malapit sa tubig. Direktang hinahangin. Oh, kakahati lang ng pamilya. Mayroon ng kasintahan na dumating sa dilim? Ang baho. Malapit nang mamatay ang mga pato. Ang putik na ito ay mainit pala. Ah. Ano ba talaga ang nangyayari? Lolo Tsue, salamat po. Halos mamatay ako sa lamig sa putik kagabi. Anong pasasalamat? Matibay ang buhay mo. Naguyat ka sa tabi ng mabahong tubig. At gising ka pa rin. Dead pond. Paano niyo po nalaman na may tao dito? Mga bagay-bagay sa 10 milya. Alin ang hindi ko alam? Ilang taon mo nang inuupahan ang dead pond na ito? 3 taon, 500 bawat taon. Alam mo ba kung bakit namamatay ang isda sa pond na ito? Sabi nila, may lason ang putik. Anumang itanim, namamatay. Hindi lang tama ang itinanim. Sumama ka sa akin. Hindi ito lason.
Ito ay hindi nabubulok sa loob ng mahigit 10 taon. Urong mayaman sa sustansyang organikong putik. Bata, nakahanap ka ng kayamanan. Ang ganitong putik, kasama ang patay na ubig na ito, tiyak na mamamatay ang isda. Ngunit kung gagamitin ito para magtanim ng isang espesyal na produkto, ito ay isang nangungunang lupa. Noong bata pa ako, sa County Agricultural Technology Station, may proyekto akong ginawa. Ang bagay na yon ay tinatawag na Black Giant Lotus Root. Ilang lugar lang sa buong probinsya ang may ganitong putik. Ang kondisyon mo ay perpekto. Makakaligtas ba ako dito? Higit pa sa pagliligtas, makakapaggayaman ito sa iyo. Ngunit linawin ko sa iyo. Una, hindi maaring direktang itanim ang putik na ito. Kailangan itong haluin ang ilalim na putik at pantayin ang antas ng tubig. Pangalawa, kapag namunga na ito ng lotus root, lahat ng tao sa nayon at bayan ay magkakagulo para agawin ito. Ano ang gagawin mo? Kakayanin mo bang bantayan? Lolo Tsue, turuan niyo po ako. Sumusumpa ko. Nagagamitin ko ang kasanayang ito para mamuhay ng marangal. Hindi ako susuko kahit isang hakbang. Hindi ko kailangan na lumuhod ka. Ang kailangan ko lang ay ang iyong salita. Sa loob ng 3 taon, gusto kong gawin mong golden pond ang dead pond na ito. Magagawa mo ba? Magagawa. Kinabukasan, si Zhao Dakui ay nangutang sa lahat ng mga kasamahan niya dati sa trabaho, mga casual worker na kilala niya, at nakalikom ng 1,000 yuan. Bumili siya ng 2 sako ng espesyal na Black Giant Lotus Root Seeds. Itapak mo pababa sa mainit na bahagi ng putik. Ibaon mo ang buto. Kung mababaw, hindi ito mabubuhay. Kung hindi mo mahila, mamamatay lang ito doon. Ang hukay na pinili mo. Kahit nakaluhod, kailangan mong kapusin ang pagtatanim. Kahit nabuhay ko pa ang kapalit, itatatanim ko ang lahat ng lotus root na ito sa lupa. Ito ang kayamanan na pinaghirapan ni Zhao Dakui. 6 na buwan na. Wala man lang lumabas na pagong. Ilang sirang dahon lang yan. Ayaw pa nga ng baboy kainin. Talagang inutil ka. Kung hindi mo mabayaran ang upa sa katapusan ng taon, tingnan natin kung paano ka magbabayad sa nayon. Pagdating ng panahon, pati itong sirang kubo mo, gigibain ko. Sa loob ng kalahating taon na ito, halos ibinuwis ko na ang buhay ko. May ugat na kaya ang mga lotus sa ilalim ng itim na putik na ito. Hila. Dahil sa nakalalasong putik, sobrang dami ng ammonia. Para mabuhay ang lotus, ang density ng hibla nito ay napilitang mag-compress ng 3 beses. Zhao Dakui, niloloko mo ba ako? Ano ba ang pinadala mo sa akin kaninang tanghali? Ang bagay na galing sa imburnal, pwede bang ipakain sa ao? Kahit libre, ayaw ko, nakakaabala lang. Ang ganda ng pagkakaputol. Pero paano ito ilalagay sa hotpot? Kung hindi maluluto, wala ring silbi. ₱20,000 deposito. 4 na yuan bawat libra. Bibilhin ko na lahat ng ito. Ang pera. Pera yan ng pamilya Son. Mali ang pinuntahan ninyo. Ang palaisdaan na ito ay kay Zhao. Kay Zhao ka diyan. Ang dead pond na ito ay lupain na inilaan ng nayon sa aking ama. Ibalik mo lahat ng perang kinita mo sa pagbebenta ng lotus. Nasa bulsa ko ang kasunduan. May selyo ng pinuno ng nayon, akin ang palaisdaan. 5 taon kang palamunin sa bahay namin. Ngayon nakahukay ka ng gintong lotus. Gusto mong solohin. Ngayon, kailangan mong hatiin sa 2. May pumapatay. Sinusuntok niya ang sarili niyang ina. Mangahas kang saktan ang nanay ko. Ah! Subukan mo lang gumalaw ulit. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo.
Zhao Dakui, ang tapang mo. Kung ayaw mong yumaman ako, sisiguraduhin kong lahat ng lotus root sa pond na yan ay mabubulok sa putik. Ang mga dahon ng lotus na umuusbong. Bakit nawala lahat sa isang gabi? Golden apple snail. Naku, sa ilalim ng lupa, sa ibaba ng water lane. Puro ganitong kuhol. Golden apple snail, ang pinakamalupit na sumisira sa mga halaman. Sa loob ng 3 araw, ang mga usbong ng lotus mo ay magiging putik. Pwede ba mag-spray ng gamot? Kung mag-spray ka, mamamatay ang mga kuhol. Pero ang black mood ng pond mo na mahigit 10 taon, ang mga lumang kolonya ng mikrobyo ay mamamatay din. Ang black giant lotus root ay tiyak na mabubulok sa gamot. Wala na bang pag-asa? Black carp. Black carp na may habang 1 talampakan o higit pa, kasama ang 300 mallard duck. Ang lalamunan ng black carp ay dinisenyo para durugin ang matitigas na kuhol. Ang laman ng kuhol ay magiging high-protein food nila. Kakainin ng mga pato ang mga itlog. Ang dumi ng isda at pato ay magsisilbing kataba sa mga lotus root sa pond mo. Biological control. Kukunin ko ang sasakyan. 1,500 black carp na kalahating kilo. 300 adult mallard duck. I-load agad sa sasakyan. Ang lakas ng ulan. Bayad sa transportasyon. Lahat bumaba sa pond. Zhao Dakui, maghintay ka lang at makikita mo. Tingnan mo ang mabahong pond mo at ang mga patay na halaman. Ha 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 ha. Anong tinitingnan mo? Sa'yo ba ang daan? Ikaw ang gumawa nito, di ba? Nahulog sa gilid ng pond ko. Kalokohan. Anong patunay ng isang sirang lighter? West Town Market. 2 sako ng golden apple snail mula sa Old Liu Aquatic Products. Cash payment. Hindi sira ang CCT sa East Town Road. Binili ko yan para lutuin at gawing pulutan. Anong pakialam mo? Subukan mo lang magtapon ulit ng kahit 1 dahon sa pond ko. Ibabaon kita sa itim na putik para maging pataba ng lotus root. Maghintay ka lang. Libu-libong isda, ubos na. Malalaking kaliskis ang natatanggal. Ang hasang ay itim at nakalabas. Tio Lee, huwag ka nang umiyak. Sabi ng veterinaryo sa bayan, ito ay gill rot disease. Cross-contamination ng tubig. Buong na yon, lahat ng may koneksyon sa kanal ng tubig, walang nakaligtas. Ang pond ko, maayos pa kahapon. Nagpalit ka ng tubig kahapon, di ba? Hindi sa atin ang pinagmulan nito. Isa lang ang palaisdaan sa buong nayon na walang patay na isda. Ang dead pond ni Zhao Dakui. Ang taba-taba ng mga bibi sa palaisdaan niya. Siguradong naglagay siya ng matinding lason sa putik. Ang tubig na may lason ay dumadaloy sa ilalim ng lupa at pumapasok sa lahat ng kanal ng nayon natin. Gusto niyang lipulin ang buong nayon. Sa kalsada ng tulay. Kung hindi natin patatambakan ang palaisdaan niya ngayon, Walang mabubuhay. Zhao Dakui, lumabas ka at magluhod sa harap ng buong nayon. Hindi ka ba tinuruan ng tatay mo na dapat magtapat ng pinto bago pumasok sa bahay ng iba? iwasan na ang paligoy-ligoy. Naglagay ka ng lason at pinatay ang isda ng buong nayon. Ngayon, babayaran mo ito ng buhay mo. Ito ay pangsukat ng kalidad ng tubig. I7.1, ang antas ng coliform ay nasa pamantayan. Walang natitirang antibiotic. Sino ang pinagloloko mo sa basurang laruan na yan? Kung walang lason ang tubig sa palaisdaan mo, bakit hindi namatay ang mga isa mo? Dahil hindi nag-ugnay ang kubik. Hindi posible, lahat ng tubig sa ilalim ng lupa ay magkakaugnay. Ang kanal ng nayon ay dumadaan sa ibabaw na dilaw. Na lupa, ang dead pond ko. Sa ilalim ay may matigas na putik na naiwan mula sa dating pugon ng ladrilyo.
Ang putik na ito ay hindi tinatablan ng tubig. Hindi mo ba alam ang simpleng katotohanan ito? Ang palaisdaan na ito ay parang kawali na hindi dumidiki. Hindi nga makalusot ang tubig kahit sa maliit na butas. Paano yan makakahawa sa inyo? Nagsisinungaling siya. Sa putikan, paano ka makakapag-alaga ng isda ng walang gamot? Siguradong kumalat sa hangin ang epekto ng gamot. Kumalat ang nakalalasong hangin dito. Gusto mo bang pakinggan ang pinagsasabi mo? Kalokohan. Tatakas siya. Pigilan niyo siya. Idilat nyo ang mga mata nyo at tingnan ng mabuti. Tizu, tingnan mo ang hasang. Walang kahit anong impeksyon dito. Ang tawag dito ay ecological cycle. Kinakain ng mga pato ang mga linta. Kinakain ng mga isda ang golden apple snail. Ang mga isdang lumaki sa purong protina mula sa buhay na pagkain. Ang kanilang immune system ay kayang-kaya ang inyong mga walang kwentang isdang pinapakain ng hormone feed. Kaya nilang kainin ng buhay. Wala akong ginamit na kahit isang patak ng gamot, naiintindihan nyo. Nagsisinungaling ka. Nilason mo talaga. Wala akong pakialam. Ang 5 palaisdaan ng pamilya Sun ay nasira lahat. Daan-daang libong puhunan. Kung hindi ka magbabayad. Ngayon din, babanggain ko ang sarili ko sa sirang mesa na yan. Mukhang lahat tayo ay malulugi ngayong taon. Ito ay hindi bababa sa 150,000 cash. Namatay ang mga isda. Ang utang sa Bureau of Fisheries ay kailangan ng bayaran sa katapusan ng kaon, di ba? May utang ako na 80,000. May utang ako na 40,000. Ang Black Giant Lotus root ko sa ilalim ng tubig. 1,000 kilo kada akre. Bukas, formal nang sisimulan ang paghuhukay sa palaisdaan. Ang itim na putik ay hanggang baywang. Sobrang hirap ng trabaho. 400 piso sa isang araw, kasama ang 3 beses na pagkain na puro karne. Pagkatapos ng isang araw, babayaran ka agad ng cash. 50 lang ang slots. Ang mga may utang at nangangailangan ng pera, pumila na kayo na may suot na pangilalim. Ang mga taga-pamilya Son, hindi tatanggapin. 400? Kung cash, Sage. Hahaha, Kuya Dakoy. Malakas ako. Isama mo ako. Dala ko ang pala at high-pressure water gun ko. Huwag kang mang-agaw, ako ang nauna. Hahaha, Tio Lee. Nabaliw ka na ba? Binili ka niya ng 2 kusing lang? Siya ang dahilan ng pagkalugi natin. Ang hasang ng isda ay namumula. Sa buong nayon, ang kanal ninyo lang ang nasa itaas ng aming agos. Ayo ang hindi naglinis at nagdisinfect. Kaya nahawa ang buong nayon. Tama si Li Tiju. Ang pamilya Sun ang nagkalat ng sakit. Patayin ng malas na yan. Biao, ubos na ang pagkain sa bahay. Mag-isip ka ng paraan. Jin Biao, gutom na si nanay. Anong gagawin mo sa pala sa hating gabi? Huhukayin ko ang spillway ng Dead Pond. Mababa ang level ng tubig doon. Mataas ang tubig sa kanal ng baryo. Kapag binuksan ko ang dike nito at gumawa ng 1 metrong butas, lahat ng patay na isda na may gill rot disease mula sa buong baryo, ang tubig ay babagsak na parang talon. Sa Dead Pond ni Zhao Dakoy, nalugi ang buong baryo. Bakit siya lang, si Zhao Dakoy, ang yayaman? Ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang mga patong taba niyang malardok at libu-libong black carp ay mabulok at mamatay sa putik. Brox, puro semento ang ilalim. Hindi mahukay. Dagdag 1,000 pa. Hukayin niyo ang ibabaw na lupa. Ang mga patay na isda sa labas. Ang mabahong tubig ay makakapasok. Masakit sa kamay ang reinforced concrete bearing piles. Ano? Hindi maganda. Kung sisirain nyo ang kabuhayan ng lahat, babasagin ko ang mga binti nyo. Zhao Dakoy, hindi ako makatulog. Nang huhuli ako ng palaka sa hating gabi. Huwag kang makunwari na may multo. 2 megapixel night vision na may recording. Bawat salita nyo sa pagtawad, naka-record lahat sa cloud.
Kami ang mga peace officer dito. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Inosente ako. Hindi ako naghukay. Sadyang paninira sa pasilidad ng irigasyon. Mayroon akong daan-daang libong halaga ng Black Giant Lotus Root Pond at isang kontrata sa pagbebenta. Ito ay krimen ng paninira sa produksyon at operasyon. Dalhin sa presinto, doon ka na lang umiyak. Dakuy. Si Lolo Son ay dating senior sa samahan ng mga negosyante. Mag-iwan ng konting daan para sa iba. Nakulong na ang bayaw mo. Hindi na kailangang patayin ang pamilya Son. Una, hiwalay na kami matagal na. Wala na kaming kamag-anak. Pangalawa, hindi ako ang target niya. Si Chairman Kian Wang ang target niya. Kung kaya niyang sirain ang aking dam ngayon, bukas, kung maganda ang benta ng isda mo, kaya niya magtapon sa iyong mga lambat. Pestisidyo. Hindi pinoprotektahan ng chamber ang mga ganitong klaseng basurang naglalason. Kahit sino sa bayan na may 100 piso, kaya nang sirain ang palaisdaan ng kalaban, kung protektahan natin siya. Parang sinisira natin ang kabuhayan ng buong chamber. Si Yaoli, mag-issue ng paunawa sa buong industriya para sa pamilya Son. Lumampas sa pinakamababang pamantayan ng industriya. Ilagay sa blacklist. Kung may bibili pa ng isda sa pamilya Son, o magbebenta ng pagkain sa kanila, direktang tatanggalin sa chamber. Dakuy. Bawiin na ang kaso, nasa ICU na si nanay. Kung makulong si Jin Biao, wawasak na talaga ang pamilya Sun. Public case to, hindi na mababawi. Hindi na maalis ang kaso. Magbigay ka na lang ng waiver. Sabihin mong wala kang naging pinsala. Umuwi si Nikyu araw-araw, hinahanap ang tatay niya. Gusto mo bang magkaroon siya ng tiyuhin na nakakulong? Panggastos ni Nikyu sa 1 taon. Panggastos at matrikula ni Nikyu sa 1 taon. Ang kasalanan ng matatanda, sila ang maggapasan. Kung mangahas siyang siyain ang dam, hayaan siyang mabulok sa kulungan. Ang perang ito ay account ng menor de edad. Kung mangahas kang galawin kahit 1 sentimo para sa basura na yon, atawag ako ng abogado at agad kang ipapahuli sa bangko. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Director Lin, ang flare na ito ay gawa-gawa lang ng kalaban. Personal kong natikman ang Lotus Root ni Dakuy. Walang problema yan, sigurado ako. Manahimik ka. Isang dead pond na may lason at dandaang beses na mas mataas sa heavy metals. Ang ganitong iskandalo, kapag nadikit lang ng kaunti, ang pangalan ng Summit Catering Group ko, masisira. I-cancel lahat ng order. Agad putulin ang kooperasyon. Nasa daan na ang mga paninda. 20,000 kilo yan. Kuhanan nyo ng malinaw. Ito ang walang pusong magsasaka. Na nagtatanim ng nakalalasong lotus root gamit ang mabahong itim na puti. Ngayon, ibebenta nila ang lotus root na may heavy metals sa mga residente ng probinsya. Ang lotus root na itinanim ni Dakuy ay malinis na lumaki. Nagmamadali, kinakabahan, at gustong manaki. Kung matapang ka, buksan mo ang likod ng truck para maamoy ng lahat kung gaano kabaho ang puti. Kuhanan nyo. Ito ang ebidensya. Ang mga bagay na tumubo sa mabahong putik na ito. Kung sino ang kumain nito, magkakaroon ng cancer. Basahin mo. Sino ang niloloko mo sa ilang pirasong papel na yan? Kung hindi mo babasahin, ako ang babasa para sa'yo. Espesyal na pag-apruba ng agrikultura. Inakamataas na andas ng lupa at kalidad ng tubig. Ulat ng dual directional testing. Lead, chromium, nickel at iba pang mabibigat na metal na residu. Zero pesticide residue. Zero negative nutrients. Ang organic matter content ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa national standard line. Pek, ikaw na putik na paa. Siguradong binayaran mo lang yan para sa peking sertipiko. Ang QR code ay may anti-counterfeit watermark ng Ministry of Public Security. Iscan mo ngayon. Konektado sa database ng departamento. Ito talaga ang opisyal na website ng departamento. Ang data ay ganap na pareho. Maaring pekin ang data. Ang putik mo ay napakakapal. Ang lotus root na tumubo dyan ay siguradong maasim at mapait. Hindi ito pwedeng kainin ng cow. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Iyon load. Wow! Mainit. Maliit na kagat. Ang tamis. Walang lasang lupa. Ito ang pinakamagandang lotus root na natikman ko.
Uminom ako. Hindi ako iinom. Umalis ka sa pwesto ko. Padaanin, padaanin. Kumpletong ulat at dekalidad na produkto. Binata, magaling ka. Ang merkado ng probinsya, ginawa mo ng product launch mo. Naipon na ang mga paninda. Kung hindi mo gagawing kapansin-pansin, hindi ito mabebenta. Ang dead pond mo, ilang tonelada ang kayang ilabas sa isang taon. Pagkatapos ng pagkapalawak ng libu-libong ektarya ng base, minimum na 1.5 milyong libra. Sig. Ihanda ang kontrata. 5 taong fight style. 8 yuan bawat libra. Ang 1.5 milyong libra ay kukunin lahat ng Summit Catering Group. Ito ay isang malaking order na 12 milyong yuan. Sa katapusan ng susunod na buwan, mag-i-expire na ang 100,000 aquatic loan. Lahat ng isda sa pond ay dahil sa gill rot disease. Patay na at lumulutang. Walang ni isang sentimo ang makukuha. Ngayong taon, buhay ang puhunan. Naibenta na ang mga paninda ni Zhao Dakui sa syudad. Ang Summit Catering Group ay may 5 taong fights term na kontrata. Minimum na 1.5 milyong libra ang bibilhin bawat taon. Cash on delivery. Walang utang kahit isang araw. 1.5 milyong libra. Nababaliw ka na ba, Dakui? Ang dead pond mo, kahit anong pilit mo, 100,000 libra lang ang kayang ilabas sa isang taon. Kaya hindi ko kaya mag-isa. Naiintindihan ko, Dakui. Gusto mong samantalahin ang sitwasyon. Lahat kami ay bangkarote na ngayon. Gusto mong gamitin ang perang ito. Sa murang halaga, ang mga sirang palaisdaan namin, kunin mo na lahat. Kahit anong presyo ang ibigay mo, basta may pambayad utang kami, bago matapos ang taon. Sayo na ang lupa. Hindi ako kukuha ng lupa. Ang Dakui Ecological Cooperative Base ay itinatag ngayon. Lahat ng sirang palaisdaan sa baryo ay tatabunan. Ang mga pilapil ay pagdudugtungin. Ang sukat ng lahat ng sirang palaisdaan ay isasama sa base bilang technical shares. Pangalawa, ang mga punla ng Black Giant Lotus Root at ang mga buhay na Black Carp at Mallard Duck ay babayaran lahat ng base. Ang buong teknolohiya ni Lolo Tsue ay ibibigay sa bawat pamilya. Walang bayad sa pag-aaral. Angatlo, sa katapusan ng kaon, babayaran ang lahat ng produkto, batay sa oras ng pagtatrabaho, at sa sukat ng lupa na inambag ng bawat pamilya. Ang buong baryo ay maghahati sa kita ng proporsyonal. Ang buong baryo ay magsasalo sa panganib. Ang buong baryo ay magsasalo sa isang kabuhayan. Kaya nyo bang gawin? 20 taon na akong nagtatrabaho sa palaisdaan. Pero hindi pa ako nakakita ng magsasaka na may milyon-milyong order. Dakui, pinapakain mo ang buong baryo. Ayon sa porsyento ng kita, ang utang kong 100,000 ay mababayaran sa loob ng isang taon. Ibinibigay ko ang buhay ko sa bese. Ipirma ako, Kuya Dakui. Isama nyo na rin ang pamilya ko. Tigilan nyo yan. Huwag kayong pipirma. Zhao Dakui, nakulong si Jin Biao. Wala nang makakain ang pamilya Sun. Talaga bang hayaan mo kaming mga ulila at balo? Namamatay sa gutom. Mga kababayan, pakiusap, hasgahan nyo. Itong dead pond, Deti, ay bahagi ng lupain ng pamilya Sun. Ngayon, kumita siya ng mahigit 1 milyong yuan. Pero ayaw niyang suportahan ang sarili niyang kadugo. Ang dibidendo mula sa base na ito ay dapat may kalahati para sa pamilya Sun. Personal na usapin nila yan, mahirap makialam. Wala tayong karapatang magsalita. Ito ang patakaran ng base. Ang unang mahigit na batas, sinumang direktang kamag-anak na may kasaysayan ng pagsira sa kolektibong produksyon ay permanenteng ipinagbabawal sa base. Huwag na silang umasa ng kahit 1 sentimo ng dibidendo. Ikaw, wala kang puso. Ayaw mo na pati sa sarili mong anak. Tao ka pa ba? Nikyu, makinig ka sa akin. Ang iyong allowance ay hindi mababawasan ng kahit 1 sentimo. Nasa trust account mo sa bangko. Sapat yan para makakain ka, makasuot na maayos at makatapos ng kolehiyo. Pero kandaan mo ito. Sa buong buhay ng isang tao, kung gusto mong magtagumpay, ang pera ay dapat kitain sa sariling pagsisikap. Sa buhay na ito, kahit mamatay ka sa gutom sa kalsada, huwag mong gayahin ang tiyuhin mong walang prinsipyo.
Nainig mo ba? Ang bese ay sumusunod lamang sa patakaran ng pagtatrabaho. Hindi ito nagpapakain ng mga linta na gumagawa ng gulo. Umalis kayo sa construction line, lumayas. ₱2,000 ektarya ng lupa. Nakapag-ani ng 3 milyong libra ng Lotus Root. Ang huling bayad mula sa Summit Catering Group ay naipadala na. Lahat ay nabayaran na. Ayon sa detalye ng shares ng base. Ngayong hapon, ipadala ang pera sa account ng bawat pamilya sa tamang oras. Ang iyong 20% na technical shares ay ilabas ng hiwalay. Pero ngayong taon, ang perang ito ay hindi papasok sa aking personal na card. Mahigit 2 milyong cash, hindi papasok sa card mo? Kaninong bulsa papasok? Sa public account ng bayan. Nabaliw ka na ba? Dati, naghirap ka para mabayaran ang utang. Ngayon, kumita ka na, itatapon mo lang ang milyon-milyon? Ito ang tinatawag na pagatayo ng pader. Magmaneho ka na, papunta sa syudad. MR Zhao, dati, ikaw lang ang nakinabang sa Deadpon. Ngayon, bakit mo ibinibigay ng libre ang core technology ng pagtatanim ng Lotus Root? Sa buong nayon, hindi ka ba natatakot na agawin nila ang iyong merkado? Hindi mabubuhay ang malalaking isda sa dead pond. Paano mo nasabi? Kapag isang palaisdaan lang ang yumayaman, kinainggitan. Sa hating gabi, may nagtatangka maglagay ng lason at sirain ang dam. Kapag buong nayon ang yumayaman, ayaw ang magatakda ng mga patakaran. Ngayon, ingnan mo, sino pa ang mga ngahas magtapon ng lason sa palaisdaan ng nayon? Kung may mga has, hindi ko na kailangang kumilos. Ang mga taga-nayon mismo ang hindi magkapatawad sa kanya. MR Zhao, narinig ko po, na ngayon, ibibigay niyo ang lahat ng inyong technical dividends ngayong taon. Hindi ibibigay, kundi magtatakda ng patakaran. Magtatakda ng patakaran. Ako mismo ang magbibigay ng 2.2 milyong yuan para itatag ang Daquis Special Scholarship Fund at ang Town Fund for the Elderly and Waidao. Dalawang mahigit na pamantayan. Una, lahat ng estudyanteng nakapasa sa universidad mula sa nayon, sagot ang tuition fee. Ang mga matatandang ulila at walang katuwang sa loob ng 4 na taon, sasagutin ng base ang kanilang pangangailangan. Pangalawa, hindi kami magpapakain ng mga walang utang na loob. Ang mga may criminal record tulad ng pagsira sa produksyon, pagkakalat ng sismis at paggawa ng gulo, sila at ang kanilang direktang kamag-anak. Huwag umasa ng kahit isang sentimo, habang buhay na tatanggalin sa listahan ng pondo. Permanenteng iboblock. Ang krimen ng paninira ay may 3 taong pagkakakulong. Naghar ako ng tagabantay ng gate. Hindi magnanakaw. Kapitan, kaya kong mag-night shift, kahit kargador, okay lang. 4 na araw na akong hindi nakakakain ng busog. Ile. Kargador. Puro mahalagang gamit ng amo ang bodega. Ikaw na may kaso. Sinong amo ang maglalagay sa'yo sa bodega? Biktima lang ako. Gusto ko lang kumita para makakain. Umalis ka na. Dali. Hindi ka namin tatanggapin dito. Nakakabwisit kang makita. Ikaw na walang kwentang pamilya. Matagal ng bangkarote ang pamilya Sunyo. Nagpapanggap ka pa ring lola Sun dito. Dati, lagi kong sinasabi, si Dakui ay isang magsasaka na mabaho. Pero ngayon, wala na akong karapatang maging magsasaka. Dapat may bahagi rin ako sa 2 milyong pondo na yon. Bakit ba ako naging ganoon kasama noon? Noong nasa bahay pa si Dakui, may nagluluto ng sabaw ng isda. May nag-aabot ng palanggana para sa paa. Akala ko, karapat dapat ako doon. Minamaliit ko siya dahil wala siyang kwenta. Dahil mabaho siya. Pero nakalimutan ko, ang pulang bahay ng pamilya Son. Siya ang nagbuhat ng bawat ladrilyo. Kuya Zhao Dakui, nagkamali talaga ako. Sa dami ng may batch sa kalsada, wala ni isa ang sumusundo sa akin pauwi.